Sa nakaraang episode, ay nakipagkita si Seomonyob sa kanyang dating kasamahan mula sa Seven Heroes na si Eric. At sa pagkikita nilang ito, ay niregaluhan siya nito ng isang return stone, at ginamit naman niya ito upang makapasok sa kanyang secret dungeon. At habang sinusuri niya ang lugar na ito, ay naramdaman niya ang presensya ng isang underworlder sa lugar na ito. Sa pagpapatuloy, makikitang hinahanap ni Seomonyob kung saan nagmumula ang enerhiya na kanyang naramdaman, ngunit matapos niyang gawin ito ay napagtanto niya na walang ibang tao sa lugar na ito, kaya naisip tuloy niya kung namamalikmata lang ba siya. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay muli niyang naramdaman ang enerhiya na nagmumula sa loob ng Coliseum, kaya agad siyang napalingon dito at napatanong sa kanyang sarili, kung nandoon ba sa loob ang pinagmumulan ng enerhiya na kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito ay sinuri naman niya ang daan patungo sa lugar na iyon, at dito nga ay nakita niya na mayroon lamang isang makitid na daan patungo doon. Naisip din niya na magiging delikado kung atakihin siya ng nilalang na iyon habang nasa gitna pa siya ng daan na ito. Dahil dito ay napangiti siya at sinabi na napaka-interesante ng sitwasyon na ito. Kaya hindi na siya nagdalawang isip pa at mabilis na tumakbo sa makitid na daan na ito. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagtakbo, ay naalala niya na noong aktibo pa ang dungeon na ito, ay ginagamit ng mga underworlder ang lugar na ito bilang isang laboratorio kung saan ay pinagsasama at pinag-eksperimentuhan nila ang iba't ibang mga halimaw. Dagdag pa ang mga underworlder ay pinaghihiwalay ang mga halimaw na tapos na nilang pag-eksperimentuhan sa kani-kanilang mga kwarto at ang nagmamay-ari ng dungeon na ito ay matatagpuan sa dulong bahagi ng lugar na ito. Naalala din niya na matapos niyang maklear ang dungeon na ito, ay nag-iwan siya dito ng mga kayamanan, dahil ginawa niya itong isang special na taguan ng kanyang mga naipong kayamanan. Habang nagpapatuloy pa siya sa pagtakbo, ay pilit niyang inaalala kung meron pa siyang nakalimutan tungkol sa lugar na ito, ngunit habang ginagawa niya ito ay muli niyang naramdaman ang presensya ng isang nilalang, at dahil dito ay napangiti siya, at sinabi na nandito lang pala siya. Naisip din niya na ang tunog na naririnig niya na parang hinihila ang katawan, ay maaaring isang ahas na klase ng halimaw, o maaari din namang halaman na klaseng halimaw. Ngunit sa kabila nito ay naisip niya, na kahit ano pa yon ay okay lang iyon sa kanya, at hinihimok pa nga niya ito na lumabas kahit ano pa ang kanyang itsura. Habang sinasabi niya ito ay inactivate naman niya ang kanyang aura, at habang ginagawa niya ito, ay isang atake ang mabilis na patungo sa kanya. Sa kabutihang palad ng tatama na ito, ay agad siyang tumalon pa atras upang iwasan ang ataking ito, at matapos nga niyang gawin yon, ay nakita niya ang halimaw na nasa kabilang panig ng daanan. Kasabay nito ay nakita rin niya ang mga impormasyon ng halimaw na ito, dito nga ay nakita niya na isa itong sadron, na mayroong strength na 147, agility na 85, at aura na 142. Nakita rin niya ang kahinaan nito, na kapag ito ay ni-excite, o kumakain ng kanyang biktima, ay pinakikita nito ang tunay nitong anyo. Sa kabilang banda matapos mabasa ang lahat ng ito ay muling napangiti si Seomonyob, dahil nalaman niya na kung anong klaseng halimaw ang kanyang nararamdaman kanina pa. Namangha din siya kung gaano ito kalaki, kaya hindi na siya nagtataka kung bakit kahit nasa malayo siya ay nararamdaman na niya ang enerhiya na nagmumula dito. Naisip din niya na marahil ay nagkaroon ito ng maraming pagkain, kaya ito lumaki ng ganun. Ang mga halimaw na sadron ay kinukonsidera ng mga underworlders bilang isang klase ng halaman. At kinakain ito ang kahit na anong klase ng mga minerals. Kahit pa nga mga bato, basta malapit ito sa kanila ay din nila ito. Pagkatapos naman nilang gawin yon, ay kinukonvert nila ito bilang aura sa loob ng kanilang mga katawan, kaya dahil dito ay nagiging kapakipakinabang sila para sa mga underworlders, upang pagkunanan ng mana na kailangan nila, at maaari din nila itong gamitin bilang pang-atake sa mga tao. Samantala si Seomonyob, sa harap ng napakalaking halimaw na ito ay hindi man lang nakakaramdam ng takot, sa halip ay tinatanong pa niya sa kanyang sarili, kung nakalimutan ba niya na nakapag-iwan siya ng buto ng isang sadron sa lugar na ito. Naalala din niya noon na naghunting nga siya ng mga sadrons, habang kiniklear niya ang isang partikular na dungeon, at sinigurado pa nga niya na sinuri niya ang buong dungeon upang wasakin ang lahat ng mga buto ng mga ito. At ginagawa niya ito dahil gusto niya na bawat misyon na kanyang ginagawa ay perpekto,
lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa pag-clear ng mga dungeon. Ngunit sa kabila nito, ay hindi pa rin siya makapaniwala, kahit na nasa harapan na niya mismo ang ebidensya na mayroon siyang nakaligtaan na isang buto ng sardon. At ito ngayon ay nagdudulot ng pagkasira sa lugar na ito. Naalala din niya na kapag napabayaan ang mga halimaw na ito, ay kakainin nito ang lahat ng mga bagay sa paligid, at lalaki pa ito sa hindi kapanipaniwalang paraan. At ito nga mismo ang dahilan kung bakit ang pinaka-basic sa pag-clear ng ganitong mga klaseng dungeon ay ang pagsisigurado na walang maiiwan na mga buto ng mga halimaw na ito. Sa pagsasaisip ng mga bagay na ito, ay napagtanto niya na talagang nagkamali nga siya sa pagkakataong ito, kaya taglay ang buong determinasyon ay sinabi niya na hindi na ito nakakatuwa. Kasunod nito ay ginamit niya ang kanyang skill na Throw Amplified Version. Habang ginagawa naman niya ito ay muling nagsagawa ng pag-atake ang halimaw na ngayon ay patungo na sa kanya. Sa kabilang banda si Seomonyob ay nananatiling walang kibo, habang ang mga galamay na umaatak patungo sa kanya ay palapit na ng palapit. At sa sandaling tatama na nga ito ay nagsagawa siya ng mabilis na counter na pinawalang bisa ang mga atake ng mga halimaw na ito. Pagkatapos niyang gawin ito, ay muli niyang ginamit ang kanyang skill na Throw Amplified. Pagkatapos nga niyang gawin ito ay ibinato niya ang kanyang sibat patungo sa ulo ng halimaw na ito, na nagdulot naman ng malaking pagsabog. Kasunod nito ay tumalon si Seomonyob, at habang nasa air ay ginamit naman niya ang espesyal na abilidad ng throw, at tinawag pabalik ang kanyang sibat. Matapos nga niyang gawin ito ay bumalik na sa kanya ang sibat, at muling nagsagawa ng panibagong atake patungo sa halimaw, at habang ginagawa niya ito ay sinabihan niya ang halimaw na oras na para ito ay mamatay. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay agad siyang sumugod patungo sa mga galamay na nakaakma na sanang umatake patungo sa kanya, at pinagpuputol ang mga ito. At sa huli ay ginamit niya ang kanyang dalawang kamay upang isaksak ng buong lakas ang sibat sa ulo ng halimaw na ito, na nagdulot ng malaking pagsabog, at pagkakaroon ng malaking butas sa katawan ng halimaw na ito. Sa kabilang banda si Seomonyob matapos isagawa ang atake niyang ito, ay bahagyang napaatras, at habang pinagmamasdan niya kung ano na ang nangyari sa halimaw, ay napapaisip siya na sana ay isang underworlder ang nag-iwan ng buto na yon sa lugar na ito, dahil naisip niya na bagamat 17 taon na ang lumipas matapos maisarado ang final dungeon, at kahit pa nga bumagsak na ang sibilisasyon ng mga underworlders, ay para sa kanya ay imposibleng mamatay ang lahat ng mga nilalang na yon ng ganoon kadali. Kaya dahil dito ay naniniwala siya na mayroon pang mga natira sa sibilisasyon na ito, na nagtangkang sakupin ang kanilang mundo. Samantala matapos nga niyang isipin ito, ay nagsimula siyang makiusap ng paulit-ulit, na hinihiling na sana ay mayroong lalabas na underworlder sa lugar na ito. Makalipas ang isang oras na pag-aantay ay wala pa rin siyang nakitang dumating, kaya itinuon na lang niya ang kanyang pansinin sa buto ng sadron, at inapakan ito. Pagkatapos niyang gawin ito ay inilagay niya ito sa isang bote, at sinabi na ito na siguro ang huli sa mga buto ng sadron. Kaya pagkatapos nito ay naisip niya na itabi ito sakaling kailanganin niya sa hinaharap. Pagkatapos ay galit niyang tinawag ang buto ng sadron na nasa loob ng bote, at sinabihan ito na isang kamote. Pagkatapos ay binubuyo niya ito sa pagsasabi na kung meron itong bayag, ay subukan niyang palakihin ang kanyang sarili. Kasunod nito ay binantaan pa niya ito na wag niyang gagawin ito kung sakaling daladala na niya siya, dahil kung nagkataon ay may kalalagyan siya. Samantala ang buto ng sadron naman ay nanginginig sa takot dahil sa pagbabantang ito ni Seomonyob. Habang naglalakad ay sinabi niya na hindi niya maintindihan kung posible ba talaga sa isang perpektong taong katulad niya na magkamali sa ganoon kasimpleng bagay. Ngunit habang iniisip pa niya ito, ay isinantabi na lang niya muna ito, at sinabi na titingnan niya na lang niya muna kung ano ang mga nasa loob, at sa kanya na lamang iisipin ang tungkol sa bagay na ito. Ngunit matapos siyang pumasok sa loob ay nakita niya na ang mga pinaglagyan niya ng kanyang mga kayamanan ay ngayon ay sira na, at nawawala na ang mga inilagay niya dito. Dahil kinain na itong lahat ng halimaw na yon, bagamat inaasahan na niya ang pangyayaring ito ay umasa pa rin siya na kahit papaano ay may matitira pa rin sa mga itinago niyang kayamanan, at habang nalulungkot pa siya sa pangyayaring ito, ay naalala niya na mayroon pang isang kwarto na hindi maaaring maabot ng sadron,
at ang lugar na iyon ay ang kwarto na pinaglalagyan ng dungeon core. Habang pinagmamasdan niya ang kwartong ito, ay mayroong mga kadena na gawa sa magik sa paligid nito. At naalala niya na ginawa niya ito sa pagsasaisip na baka may sadron na makarating sa lugar na ito. Habang inaalala niya kung ano ang inilagay niya sa loob nito, ay natandaan niya na maaaring mga magic stones yon. Pagkatapos nito ay binuksan niya na ang pinto, ngunit nang buksan niya ito ay nagulat siya, dahil ang nakita na lamang niya sa lugar na ito ay ang mismong dungeon core, at nawawala na ngayon ang mga magic stones na iniwan niya sa lugar na ito. Naisip naman niya na hindi naman maaaring ginawa ito ng mga sadron, dahil hindi naman makakapasok ang mga ito lugar na ito. Ngunit sa kabila noon ay wala nang natira kahit isa na magic stones. Ang mga magic stones na ito ay para sa mga tao ay isang espesyal na glowing gem, ngunit para sa mga underworlder, ito ay gaya ng isang uling o kahoy na panggatong, kaya habang iniisip niya ang bagay na ito ay napapatanong siya sa kanyang sarili. Kung may kinalaman ba sa pagkawala ng mga magic stones ang mga underworlder. Habang iniisip niya ito ay nagtaka siya sa kanyang nakita, dahil nakita niya sa lugar na ito ang isa sa kanyang mga sibat. Habang iniisip pa niya kung paano ito napunta rito, ay naalala niya na bagong gawa lang ito para sa kanya ng dalawang magkapatid na kalbo, kaya hindi ito maaaring maiwan noong panahong pumunta siya sa lugar na ito. Pagkatapos nito ay bigla niyang naalala ang pangyayari noong nasa Paris pa siya, kung saan ibinato niya ang kanyang sibat patungo sa isang underworlder na nagtatago sa tower. Sa pagsasaisip nito ay bigla siyang tumawa, dahil sa pagkakataong ito ay natagpuan na niya ang underworlder na naramdaman niya noon, kaya dahil dito ay mas nakakasigurado na siya na ang underworlder na nagpunta dito ay talagang pinalalaki ang sardon na kanyang nakalaban, para i-harvest niya sa hinaharap para sa mana na naipon nito. At dahil din hindi nila pwedeng madamage ang core, dahil masisira din ang dungeon, kaya hindi muna nila hinaharvest ang sadron na yon. At dahil na rin siguro sa kanyang ginawang kaguluhan sa lugar na ito, ay na-activate na ang security measures ng lugar na ito, at anumang oras ngayon ay maaari nang dumating dito ang underworlder na nakatalaga sa lugar na ito. Habang iniisip pa nga niya ito ay bigla niyang naramdaman ang isang madilim na aura na nagmumula sa pasukan, at nang tingnan niya ito ay lalo siyang nakasigurado na ang aura na nagmumula dito ay sa isang underworlder. Habang iniisip pa niya ito, ay muli siyang tumawa, dahil sa pagkakataong ito ay nasa harapan na niya ang underworlder na ngayon ay galit na nakatingin sa kanya. Sa kabilang banda si Siomonyob ay tuwang-tuwa naman na sinabi, na tama nga siya sa kanyang hinala na marami pa sa kanila ang nabubuhay. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang suriin ang nilalang na nasa kanyang harapan, at napansin niya na nagtataglay ito ng pulang aura. Ang point system na pinapatupad ng battlefield ay nakabase sa kulay ng aura ng kanyang kalaban, at dito nga pinakikita na mula sa pinakamababa na kulay blue, violet, pula, itim, at ang pinakamataas ang puti. At ito ay ibinase sa kulay ng aura ng mga underworlders noong panahong iyon. At sa sandaling ito ang underworlder na kaharap niya ay nagtataglay ng kulay pulang aura, ibig sabihin ay isa siyang class 3 na klase ng underworlder, at dahil dito ay agad na niyang naunawaan na hindi ito mahinang kalaban. Habang sinusuri pa niya ito ay nagsimulang magsalita ang nilalang na ito ng kakaibang wika, na tila ba may sinasabi itong hindi maganda sa kanya. Sa kabilang banda si Siomonyob nang marinig ito ay napangiti, dahil naaalala niya na noong mga panahon na nakikipaglaban pa siya sa mga ito, ay palagi niyang naririnig ang mga salitang sinasabi nito na ang ibig sabihin ay isang tao. Sa sandaling ito ay binati ni Siomonyob ang nilalang na ito, at sinabi sa kanya na masaya siya na nakita niya muli ang isang nilalang na katulad niya. Pagkatapos niyang sabihin ito, ay tinanong niya ang nilalang kung bingi ba siya. At sinabi pa na dapat ay sumagot siya pabalik kapag binati siya, dahil alam din naman niya natuto na ito ng kanilang lengguwahe, ngunit nang patuloy pa rin itong hindi nagsasalita, ay naisip ni Siomonyob na marahil ay hindi nga talaga ito marunong magsalita ng kanyang wika. Pagkatapos nito ay sinabi niya na ang kanilang lahi ay mabilis matuto ng ibang mga lengguwahe, sa kabilang banda siya ay nahihirapan na matutunan ang lengguwahe na kanilang ginagamit. Idinagdag pa niya na maganda para sa kanya ang pag-uusap nilang ito dahil matututo siya ng kanilang wika habang nakikipag-usap siya sa kanya.
Pagkatapos nga niyang sabihin ito ay nagsalita nga ito ng gaya ng sa kanya, at sinabi nito ang kataganghuman. Matapos naman itong marinig ni Siomonyov ay sinabi niya na maganda na yon ang kanyang unang salita, ngunit matapos niyang sabihin ito, ay muling nagsalita ang underworlder, at tinanong siya kung mag-isa lang ba siyang pumunta sa lugar na ito. Samantala si Siomonyov habang pinakikinggan ito ay namangha kung gaano kabilis itong matuto, dahil nakagawa kaagad ito ng mga pangungusap, pagkatapos ay nagpatuloy pa ang kalaban at muling siyang tinanong kung nag-iisa lang ba siya. Minura naman ito ni Siomonyov, at sinabi na tama nga siya, single pa rin siya hanggang ngayon. Pagkatapos ay nilait pa niya ang paraan ng pagsasalita nito, sinabi naman ng kalaban na tama nga siya, dahil nahihirapan siyang gamitin ang kanilang lengguwahe, dahil para sa kanya ang lengguwahe nilang ito ay ginagamit lamang ng mga class 2 sa kanilang lahi, o yung mga tinuturing nila na mga alipin. Pagkatapos ay sinabi pa nito na hindi siya makapaniwala na gumagamit siya ng ganitong klaseng mababang uri ng pananalita para lamang makausap siya. Tumawa naman si Siomonyov sa panlalait niyang ito at tinanong kung totoo ba talaga ito. Pagkatapos, taglay ang isang nanlalait na ekspresyon ay tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam na ang kanilang sibilisasyon ay nawasak ng mga mas mababang uri na katulad niya. Nang marinig naman ito ng kalaban, ay nagngingit-ngit ito sa galit, saka galit na sinabi na nangyari lamang iyon dahil nagtago sila sa kanilang holy site na parang mga daga. Nang marinig naman ito ni Siomonyov ay tinanong niya kung ang holy site ba na tinutukoy niya ay ang final dungeon. Lalo namang nagalit ang kalaban matapos marinig ang tinatawag nito sa kanilang holy site, ngunit habang naglalabas pa ito ng kanyang galit ay isang sibat ang akmang tatama na sa kanyang ulo. At dahil dito ay agad na napaatras ito sa lakas ng ataking yon, nang maunawaan naman ng kalaban ang ginawang pag-atake sa kanya ni Siomonyov ay minura niya ito, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin ay tinanong siya ni Siomonyov, kung alam ba niya na ang mga tinatawag niyang mga mababang uri ay ngayon ay sila na ang kanilang mga hinahanting. Nagulat naman ang underworlder na ito matapos marinig ang pahayag na ito. Nang makita naman ni Siomonyov ang kanyang reaksyon, ay sinabi naman ni Siomonyov na nakakakuha sila ng mga karangalan at pabuya kapag nakakapaghunting sila ng kanilang mga lahi. At dahil dito ay naging profession na nila ang maghunting ng mga katulad niya. At gaya ng pagkonsumo nila ng aura, ay ginagamit naman ng mga tao ang mga pera na nakukuha nila kapag nakakapatay sila ng underworlder, bilang pambili ng pagkain, inumin, at ng kung ano-ano pang magpapasaya sa kanila. Dinagdag pa niya na para sa kanya, ang mga dungeon o kahit pa ang holy site nila, ay isa lamang lugar na nagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Pagkatapos nito ay nagsimula siyang tumawa, at sinabihan niya ito na ito na ang kanyang pagkakataon para makabawi. Agad din namang sinabi ng underworlder na ang mga tao ay para sa kanila, ay parang mga baka lamang na pinalalaki, at balang araw ay aanihin. Kaya't ano ang kapangahasan nilang ito? Muli namang ngumiti si Siomonyov, at sinabi na para sa isang lahi na winasak ng mga alagang baka, ay masyado siyang maraming sinasabi. Sa puntong ito, habang naghahanda siya na muling umatake sa underworlder, ay naghahanda na rin ito ng sarili niyang atake, at nagpalabas ng kanyang aura, na ngayon ay nasa anyo na ng mga ahas. Pagkatapos ay sinabi nito sa tinatawag niyang Great Snake, kagatin nito ang kanyang kalaban hanggang sa ito ay mautas. Pagkasabi nga niya nito ang aura na ahas ay direktang sumugod patungo kay Siomonyov, samantala si Siomonyov naman nang makita ang paparating na atake, at natulala na lamang ito. At pagkalipas nga ng ilang sandali, ay direkta na ngang tumama kay Siomonyov ang atake ng kalaban, at nagkaroon ng pagsabog sa kanyang kinatatayuan. Habang unti-unting nawawala ang usok sa paligid, ay nagulat ang underworlder nang makita na nawala na doon si Siomonyov. Habang hinahanap pa niya kung saan ito napunta, ay may narinig siyang nagsalita, na tinatanong siya kung alam na ba niya. Matapos namang marinig ito ay agad na napagtanto ng underworlder na si Siomonyov ay nasa kanyang likuran, kaya agad siyang lumingon papunta rito, at tinangkang atakihin si Siomonyov, ngunit sa sandali ding yon ay ginamit ni Siomonyov ang kanyang amplify sa kanyang agility, at dahil dito ay mas bumilis siya, at agad na naiwasan ang pag-atake ng kalaban niyang ito. Habang iniiwasan naman niya ito ay sinabi niya sa kanya, na kung alam ba niya na ang core sa loob ng kanilang holy site ay napakalaki,
at iyon ay halos double ng kanyang taas. Habang patuloy na nagpapalitan ang dalawang ito ng kanilang mga atake, ay nagugulat pa rin ang kalabang ito sa kanyang naririnig na bagong impormasyon, kaya tinanong niya si Xiaomonyob kung paano niya nalaman ang mga bagay na ito. Pagkatapos naman niyang itanong ito ay tumalon si Xiaomonyob at naghahanda ng atakihin siya, at habang pinagmamasdan nito ang paparating na si Xiaomonyob, ay meron siyang naisip. At dahil dito ay tumawa si Xiaomonyob, at sinabi na hindi pa rin ba niya makuha ang gusto niyang sabihin, pinatatahimik naman siya ng underworlder na ito, dahil masyadong bastos ang kanyang bibig. Matapos nga niyang sabihin ito ay pinakawalan na niya ang kanyang mga ahas, patungo kay Xiaomonyob, ngunit kinaunter naman ito ni Xiaomonyob ng kanyang sariling atake, na agad din namang nagpawalang bisa sa atake ng kalaban. Matapos nga niyang gawin iyon ay sinabi niya na makinig siyang mabuti sa kanya, dahil tapos na siya sa pakikipag-usap sa kanya. Dito nga ay sinabi niya, na batid niya na may ideya na ito kung sino siya. Samantala ang kalaban na ngayon ay pinagpapawisan na dahil sa maaaring tama siya sa kanyang iniisip, ay sinabi na ilan lamang na mga piling individual sa kanilang lahi ang pinapayagan na makita ang core ng kanilang holy site, at kung mababa ang iyong rango ay hindi mo man lang makikita ang kahit anino nito. Dahil sa katotohanan na alam na ni Xiaomonyob ang tungkol sa mga bagay na ito, ay isa lamang ang ibig sabihin. Pagkatapos nga nito ay formal nang nagpakilala si Xiaomonyob sa kanya, at sinabi na tama nga siya, dahil siya mismo ay si Xiaomonyob na surira sa kanilang holy site, at pumatay sa kanilang grand priest. Sa susunod na episode, ay masasaksihan natin kung paano tatapusin ni Xiaomonyob ang labanang ito, at kung paano siya makakasurvive sa gagawing pag-atake ng kalabang ito. Maraming salamat din sa lahat ng mga nanood, lalo na dun sa hindi nag-skip ng ads. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat, at see you on our next video. God bless you all.